to the truth, no? Yung katotohanan na evangelism. Right? So, before that, gusto po natin, we have to write down the name. No? The name, at least one unbeliever. Bago natin matapos ang ating pinag-aaralan, ay at least magsulat po tayo ng isang pangalan ng unbeliever. No? Ibig sabihin, whom you commit to pray. Okay? Habang pinag-aaralan po natin ang evangelism, mag-grant lang po tayo ng isang kaluluwa kung saan ay pag-pray po natin po siya. Okay? Pag-pray din po natin that God will give us courage. Bigyan tayo ng tapang. God will grant us courage, love, wisdom, and zeal in sharing our faith. Yung marugdog na ating bigay ang ating pananampalataya. Okay? Of course, we will pray also that God will soften his heart or any that kind of person, your friend. Ay pag-pray po natin na lumambot ang kanyang puso. Right? And also, ipag-pray din po natin that the evangelistic na magkaroon po tayo ng oportunidad sa bawat pagkakataon. Right? Kasi isa pong evangelist, no? Si Moody, Dwight Moody. Ang desire po niya, kahit isang kaluluwa man lang, sa isang araw, yun po yung kanyang hinihingi sa Diyos. Nung ginawa niya po yun, at nagawa nga niya. Kaya wala nang problema sa kanya. Anytime, pwede na siyang mag-evangelize. Ibig sabihin, nasa puso niya na po yun. Kaya the reason kung bakit nawala po yung motivation po natin to share the gospel because we don't know the benefits of evangelism. Okay? Sometimes ay hindi na po natin nagagawa. Kaya we have to pray if your heart, no, kung hindi ka believe o naniniwala sa evangelism, pray also that God take out that belief. Okay? Pag-pray po natin na ang evangelism ay it is a normal life of every one of us, especially sa simbahan. Okay? Kaya kapag pinag-uusapan po ang evangelism ay sumasakit na natin tiyan, no? Umiilag po tayo, no? It's not my job. Trabaho po yan ng mga elders, pastors, o any members na binabayaran. Kaya ganun po ang thinking. Pero kung titignan po natin, it is a normal life of every Christian. See, hindi lamang po, hindi lamang po para sa mga elders, kundi every Christian. That's why during 20th century, kung yung namamasdan, lahat ng mga bookstore that time, no? I think 1990s, going to 2000. Well, wala pa yata kayo nun, hindi ba kayo Kristiyano? Hindi pa tao. Lahat ng makikita mo sa bookstore ay puro evangelism, no? Kahit saan ka pumunta ng mga bookstore, makikita mo yung mga libro how to evangelize. So, during that time, ibig sabihin, mga seryoso ang mga Kristiyano pagdating sa evangelism. Okay? Kaya, again, it is a commandment to witness to the word concerning God's offer of
redemption in Christ. Right? Para mawala po yung kaba po natin, yung isip natin na sometimes nagbibigay po sa atin ng parang ayaw na natin because there is a responsibility. Pero mamaya pag napag-aralan po natin po ito, mawawala po yung ganung thinking po natin because this is not our job. Hindi po natin trabaho po ito. Kinuha ka lang ng Diyos, no? Inilista ka ng Diyos sa gawain po ito upang maging kaakibat mo ang Diyos para sa buhay ng mga tao, and that is an privilege ng isang Kristiyano. Imagine, no? Tayo po ay itinuring na co-worker ng Diyos pagdating sa kaluluwa ng iba. Although alam po natin na ang trabaho po natin is just to bring the gospel at bahala na po ang Diyos. At ito po yung pinag-aaralan po natin. Kung ang Diyos ang siyang may pamamaraan paano maligtas ang isang tao, dapat sundin po natin ng kanyang pamamaraan. Right? So, sa ating kapanahunan, in our day today, ay medyo nabago na po. That's why ang simbahan ay puno ng mga kaluluwa na hindi Kristiyano. That's the reason kung bakit ang simbahan ay nagkakagulo. Dahil yung mga pumasok po dyan ay hindi tunay. Right? Hindi po sila Kristiyano. Okay, so ibig lang sabihin, sa ating panahon andun, that time, no? It is a good thing na dapat ma-realize po natin because ito po ay nagbibigay po sa atin to become faithful, no? Para sa ating Panginoon. Kaya balikan po natin, dapat pag-aralan po natin kung bakit pumasok ang mga ito. So next Sunday ay pag-aaralan po natin the way of easy believism. No, kung paano nag-umpisa po ito, bakit nagkaroon ng until now. Why kahit wala na po si Charles Finney ba yun? Siya yung promotor. No? Kahit namatay na po siya, yung ginawa niya during the time ay inadapt ng mga Kristiyano. Bagamat wala na po siya, pero pagdating ngayon ay inano pa nila, inelaborate po nila, binago pa. Kaya ngayon, yung dala-dala po nila ngayon. Okay? Kaya ito ang nangyayari. So, ibig lang sabihin, during the time, it is a wonderful statement na lahat po tayo na mga tinatawag na evangelical Christian, siguro there is a difference between evangelical and the reform, di ba? Kaya naman tinawag silang evangelical. That time kasi, seryoso po sila sa evangelism. Right? Sila po yung nangunguna pagdating sa evangelism. Kaya ito na nga, nabago na, na-adapt na nila yung katuruan ng Arminianism, Pelagianism. Kaya yun po ang nag-prosper. Okay, that's why tayo bilang mga naniniwala. Kasi the moment na ang mga Kristiyano, ganito ang style po nila, nagdurugo ang puso po natin. Right? Pag nakikita po natin po sila, why we don't make that na tayo po yung dapat gumawa? Because there's a big reason kung bakit natin hindi na nagagawa. That is the motivation. No? Or yung responsibility na dapat po natin makita. Okay, so very wonderful statement during that time dahil imagine, mga seryoso po ang Kristiyano. After all, evangelizing, witnessing, soul winning are all the words today in many evangelical circles. Wala na, hindi na binibigyan. Okay? Hindi na binibigyan ang pagka-seryoso about evangelism. Okay? Napaka-simple na lang. Kaya maraming mga conference na lumabas how to evangelize people. No? Kung yun ang pamamaraan ng evangelism, napakadali.
napakadaling mag-evangelize, napakadaling mag-convince ng tao na pumasok sa simbahan. Imagine, sasabihin mo lang sa kanya, iniligtas ka na ng Panginoon at ito lang ang gagawin mo, mag-pray ka lang, and then, accept Christ, tapos. Right? Kristiyano ka na. Okay? Kristiyano ka na. Ating titignan, no? Kung ano ang tinatawag na biblical evangelism. Okay? So, ibig sabihin, seryoso ang evangelism. Serious evangelism must take into account as a prime importance, no? Ang simbahan. Ang simbahan, hindi priority ang mga activities, no? Ibang mga activities, no? Ang pinaka-priority talaga ng church is to evangelize. Although maraming mga gawain at lahat po yun ay binibigyan po natin ang importansya. Kaya there are many methods arising, okay, sa Christian circles, church, about evangelism. Okay, kaya kung ating obserbahan, ay makikita po natin. Why ang seryosong evangelism talaga, ay siyempre, importante din yung message na dala-dala po natin. Okay, kaya today ay tingnan po natin. Kasi ganito po yan ang sitwasyon. No? Makikita po natin ang isang simbahan na akala nila ay evangelism once the moment na sila po ay nag-testimony in front, no? Ay akala nila ay evangelism na yun. So we don't not accept that kind of mentality, no? Na talk something somehow Jesus, sinasal po nila ang Panginoon, right? Babanggit po sila ng biblical accounts, right? Bilang gospel, okay? And after that, calling on people to repent and bow down to the claims of Christ. Alright? So, yun po yung kanilang ginagawa. Kaya huwag po nating papayagan po yun. Kung ganyan ang way na mangingibabaw sa buong Christianuhan, okay, maraming papasok sa simbahan. Nakakala po nila si Christ ay troubleshooter lang ng problema. Okay? Akala ng iba ay ganun na lang kabilis. Di ba? Pero alam naman po natin na kasi tanong kung ganito ang style po natin, how come become a fruitful? Paano tayo lalaki? Okay? Pero, di ba, sabi ko nga, mas glorify ang Diyos. Kahit isang kaluluwa yan, kapag tunay ang pagkaligtas po niyan, than many na hindi naman. Okay? Kaya mas nag-glorify ang Diyos. Okay? So, tingnan po natin. No? Sometimes, musika na lang ang ginagawa, ipaparinig para mainggan yung mga tao, right? And gano'n na ang evangelism sa ating kapanahonan. Right. Bilang tayo po ay naniniwala, this is the word of God. No? Kasi pag-aaralan po natin our part and God's part. Ano talaga yung part ng Diyos o ano po yung part po natin bilang mga Kristiyano in terms of evangelism. So, ganito po yun. If the role of the Holy Spirit is central in the witness of the gospel, tandaan po natin, kung ang role ng banal na Espiritu sa gospel, then serious evangelism must also reckon with how He works in the hearts of individual to lead them to Christ. Ibig sabihin, naniniwala po tayo na ang banal na Espiritu ang kikilos
Kaya kapag kinuha po natin, it is an usurpation. No? Ibig sabihin, kinukuha po natin yung lugar ng banal na espiritu, okay? Para ma-evangelize o ma-convert ang tao ito. No? Sometimes, ginagawa po nila straight jacket. O stereotype o formula of conversion. Okay? Tandaan po natin. If that is the case, the Spirit will never do anything contrary to the Word. Kaya hindi kikilos ang banal na Espiritu kapag kontra sa kanyang gawa. Di ba? Kapag inunahan po natin. Kasi ganyan po ang nangyayari. Inunahan na po nila ang kilos ng banal na Espiritu. That's why hindi kumikilos, hindi talaga maliligtas po yan. Kaya pagdating sa loob ng simbahan, mapupuno talaga ang hindi Kristiyano sa loob ng simbahan. Right? Kaya stereotype na lang. Okay? So, today we must learn His ways. No? Kailangan matutunan po natin yung pamamaraan from the Scripture. Not from the latest passion of evangelistic crusades. Ito ngayon na nangyayari. Tayo naman, atin po tayo kasi evangelism. No? Lahat po, of course, dyan yung desire po natin to evangelize. That's why lahat ng mga maririnig po natin about conference of evangelism, umaatin po tayo. And that's good. Right? At least, makukuha mo yung style lang. Yung papaano nila ginagawa. Pero the truth of the matter ay kinukuha lang po natin yun kung paano po natin iharap sa kanila ang gospel. Right? So, another thing is our motives. Okay? Ang seryosong evangelism, okay, is to check on our motives. Check po natin kung ano po ang motibo po natin. Napag-usapan na po natin on Sunday. No? What is the we aim? Okay? Baka mamaya, iba ang ating motibo. Right? Well, sa ibang simbahan, ang motivation ko nila is to competition. No? And of course, making money. Kaya ganun po ang nangyayari. Right, so yun po yun ang nangyayari. So para sa recap, no, para hindi po natin makalimutan. Sa introduction pa lang ay magkakaroon na po tayo ng desire ng evangelism. Evangelism simply means gospelizing. No? Yun lang naman po eh. Pero kung titignan po natin, it is an responsibility of any Christian. Ang responsibilidad po niyan kasi sabi po ng Mark chapter 16 verse 15, go! No? Pinukuman po tayo ng Diyos. Go into all the world and preach the good news to all creation. Okay? Itong gustong ito at ang katotohanan po nito ay ito po ay nakakatulong po sa atin to realize that it is our responsibility. Responsibilidad po ng isang Kristiyano. That's why kanina, write it down para at least nag-uumpisa na po tayo. Okay? Nag-uumpisa na po tayo sa tutumbuhin po natin. Kaya ating pinag-aaralan po ito because sabi ng iba, kapag ang simbahan po daw ay wala ng evangelism, is a big church. Patay na simbahan po daw. Okay? I don't know kung totoo po yun. Pero some naman, as long na nag-preach ka about Christ to the few, sa mga hindi Kristiyano, it is an evangelism. Or individually, no? Kapag pinag-uusapan ang Kristo
And that's also evangelism. Okay? Kaya, it doesn't matter kung talagang siniseryoso mo ito or hindi. Again, it is our responsibility to the Lord. Okay? Kaya nga tayo inunang magiging Kristiyano because God wants you to share kung ano ang Diyos, kung ano ang ginawa po sa atin. Okay? Kaya, again, what is evangelism sa ating pinag-aralan? Okay, evangelism. Recap po tayo sa nakaraan nating pag-aaral. Right? What is evangelism? Okay? Bring the good news. To bring the good news to people. Okay? Kasi it is a serious matter. Kaya huwag po natin i-distort o babaguhin yung pamamaraan ng Diyos. Kung tayo po ay naniniwala na ang Diyos ang kumikilos, so sasabihin po natin in a God's way about the evangelism o about tawag nito, kung paano po sila makakarinig ng gospel. Okay? Right, so ano ang evangelism? In your thinking, kasi kailangan po natin ma-memorize, ma-familiarize po ito. Because, kasi sometimes, pag sinasantabi na po natin po ito, hindi po na natin ito gagawin. Okay? Ano ang definition ng evangelism? Okay. Someone? Right. What is evangelism? Sa simpleng pagkakaunawa po natin. Evangelizo o evangelismai. Okay? Evangelizo sa Greek. Evangelizo. Right. Okay. Bringing good news to everyone. Okay. Ibig sabihin, sharing your faith. Okay. Share your salvation. Di ba? Ano ba? Marami pang ibig sabihin po ng evangelism o gospelizing. Okay. Pero tandaan po natin, this is a supreme privilege and opportunity to work with God. Doon pa lang sa meaning or ibig sabihin po nito, it's enough to do it, no? Para tayo po ay mag-evangelize. Okay? Para magkaroon po tayo ng desire to evangelize. Okay? Ano pa? Preaching, proclamation of the gospel. Okay? Sinishare po natin. The bottom line is this, to present Christ. Right? Dinadala po natin si Kristo sa mga taong makasalanan na tulad po natin.
So this is the meaning. To bring the gospel to all people, to sinful people. Right? By the power of the Holy Spirit, they may become to put their trust in God through Him. Yun po yun. Huwag nating, huwag nating babaguhin. Huwag po nating babaliktarin. Right? Kung tayo po ay naniniwala, ang Diyos, God's part, ay talagang huwag po nating babaliktarin. Dahil kapag binaliktad po natin po yan, biglang sabihin ay nilalabanan po natin yung katotohanan. That's not the work of a Christian, true Christian. Okay? Kaya tayo po ay sumusunod. Right? So, that is, no? Just to bring the gospel, kasi ipipresent mo si Christ to sinful people, diba? Ayun po yung true of biblical evangelism. So, it is our, again, supreme privilege and responsibility ng bawat isa po sa atin. Kaya nga, ang sabi, no, ng Acts 4:31, please read. Pakibasa, Brother Joshua Dumondon. Acts chapter 4, verse 31. Acts chapter 4, verse 81. And when they had prayed, the place in which they gathered together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Alright, this is not an extra optional job. Okay? Kaya, this is a normal life of the church. Okay? Isa pong buhay ng isang malusog na simbahan. Okay? At hindi po ito kinukonsider na kaya mo na yan. No? Mas na lang papasok ang mga kaluluwa. Kaya nga natin pinag-usapan yung drop-ins, move-ins, saka born-in. No? Kung yan po ang pagkaalam po natin ng evangelism, that's not an evangelism. Right? Kaya, again, normal po ito sa isang malusog na simbahan. Okay? At ito po ay tinatanganan ng verse na binasa po natin. Kaya, again, in Mark 16:15, it is, again, an responsibility and privilege. While some, no? Some kasi merong gift of evangelism, di ba? Bakit ang gagaling po nila? Ayon po sa Ephesians chapter 4, verse 11, right? Sometimes, evangelism, it is a unique to them. No? Right? Diba? Nandun naman, nakalagay naman sa Ephesians chapter 4, 11, di ba? Kaya, makikita po natin, galing. Tulad na, yung mga time na yun. Imagine, 3,000 souls. Isang ratsada pa lang. And then, di ba? And also, nung panahon ng 28th century, bagamat maraming mga seryosong evangelist during that time. Kaya lang nagkalabdaw this 28th century. Yan po yung pagkakataon. Kaya, again, it is our responsibility falls to every Christian without exception. Right? Walang exception. Pero ating pag-aaralan, baka mamaya ay hindi ka na makatulog o hindi ka na magsimba kapag hindi natin ginawa po ito. Right? Ganun po yun sometimes, di ba? Or hindi, ayaw mo nang mag-aral kasi ang thinking po natin, hindi ko naman trabaho yan. Gift yan. No? Gift yan ng talagang magagaling na evangelist. Kaya sometimes yung thinking po natin. Right?
Pero, again, sabi ko nga, isang pribileyo po ito dahil tinawag ka ng Diyos, inilista ka ng Diyos. God bless you para makasama ka niya sa paggawa sa kaluluwa ng ibang tao. No, hindi lahat. Kasi para sa mga Kristiyano lang yan. Kaya, it is a good thing na ito po yung magkaroon ng motivation para sa atin. Right? Kaya sometimes, Kristiyano, kapag patay na ang motivasyon na, hindi na talaga mag-share ang gospel. Kontento na po sa kanyang kaligtasan. Okay? Kontento na siya sa kanyang kalalagayan. Hindi na niya iniisip. Kaya sometimes, kapag ang namatayan, ang isang Kristiyano ng kamag-anak, nalulungkot na siya, naiiyak na siya dahil hindi siya nagkaroon ng opportunity to share the gospel. Maging tahimik po siya. Sana huwag mangyari po ito sa atin. Okay? Again, tandaan po natin bilang Kristiyano, ayon sa Ezekiel chapter 38, verse 23. Alright? Pakibasa ng Ezekiel chapter 38, verse 23. Ezekiel chapter 38, verse 23. So I will show my greatness and my holiness, and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord. Okay, so that's it, no? Kaya ating umpisahan yung ating pangalawang pag-aaral about evangelism. Let's say our God's part and our part. No? Titignan po natin. But before that, tayo muna yung manalangin. Okay? Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nagagalak po kami sa pagkakataon po ito, sapagkat hindi lamang po ninyo kami iniligtas sa bagay kung saan kami po ay mapapahamak, kundi isinama niyo po kami bilang manggagawa at kapartner mo po, Panginoon, para sa mga kaluluwa din na kung saan ay kaluluwang nag-share po sa amin, naawa po sa amin, nakita po niya yung kalulus-lunos na kalalagayan po namin. That's why this soul, these people, ay ginawa po niya ang kanyang responsibilidad para i-share yung magandang balita, yung kanyang pananampalataya. Kaya sana Lord, ito rin po yung aming titignan na dapat din kami ay matuwa din, magalak na dalhin po ang magandang balita sa mga tao, sa mga kaluluwa o Diyos na mapapahamak. Sana ito yung makita po namin, Lord, yung compassion po sa amin para may share po namin ang gospel. At limos po namin, Lord, na ma-enjoy po namin po ito, magawa po namin bilang nagmamahal po sa iyo para mag-glorify ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. And I believe, Lord, na after this study, kahit isang kaluluwa enough, Lord, para matuwa kayo po sa amin. Pero hindi po yan, Lord, hindi po yan enough para sa isang kaluluwa po lamang. Kundi dyan po kami mag-uumpisa. Bagamat naumpisahan na po namin, Lord, at kami po ay naghihintay na lamang ang kilos ng banal na Espiritu, na sana matagdagan pa ito ang aming motibo para lalo pang dalhin ang magandang balita para sa kanila. O Diyos, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright. So, our second part is about God's part and our part. Tandaan po natin, it is God's unique prerogative to bring about the new birth to the people. Prerogative po ng Diyos po yan. So, ibig lang sabihin, iisipin po natin na gawain po ito ng Diyos. Right? To convert people. Hindi po natin gawain. Kaya nga, kapag mali ang presentation po natin ng gospel, wala kang maliligtas because the Holy Spirit will not work. Okay? Kasi kinukuhanan po natin ng tungkulin. Akala mo, ligtas po yan. Well, dinala mo sa loob ng simbahan. Right? Pero,
ibig sabihin, walang genuinity ng kaligtasan. I don't know, pagdala po natin sa loob ng simbahan, either kikilos din ng Diyos sa kanyang pakikinig. Okay? Pero before that, no, bago po natin dalhin sa simbahan, of course, alam na po natin kung ano ang ating sasabihin po sa Kanya. Kaya, tandaan po natin, mga kapatid, God, the Creator of all, siyang lumalang ng lahat ng bagay. Ito ang tandaan po natin. Siyang may agdan ng lahat ng bagay, lumalang ng lahat ng bagay, nagplano ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, does not need any help to save people. Hindi niya kailangan ang tao para maligtas ang isang kaluluwa. Pero, sa kanyang tamang plano, kasama po tayo sa plano. That's why He enlists us. Isinama po tayo, okay, for the cooperation. This is the human cooperation. Sinama po tayo. Pero hanggat maaari talaga, hindi kanya kailangan. That's a wonderful responsibility. Imagine, di ba? Bilang isang makasalanan, talamak ng makasalanan dati, pero binigyan ka ngayon ng pagkakataon. Binigyan po tayo ng pribileyo na makasama po ang Diyos. Okay? That's why, as we prepare for evangelism, tandaan po natin, God alone can do. Right? Siya lang ang merong karapatan na kumilos at now ay titignan po din natin kung ano ang role natin bilang mga Kristiyano. Kaya ito yung magbibigay po sa atin ng relief. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, trabaho po ito ng Diyos. Kinuha ka lang para kasama po niya. Okay? Kaya dapat makita po natin yung distinction, yung pagkakaiba ng gawain ng Diyos sa gawain po natin. At ito po yung magre-relieve po sa atin para magbigay po sa atin ng pressure. Right? Kasi kapag hindi tayo nakapag-evangelize, napipressure po tayo. At nakasakay, akala kasi natin, tayo ang kumikilos. Sana nakapag-evangelize ko, naligtas sana ang taong ito. Di ba? Yung po yung bumabagabag po sa atin. Okay? At ito po yung magbibigay po sa atin ng relief. Ang exhaustion. Ibig sabihin, magbibigay din po sa atin ng kapahinga para matanggal yung exhaust, yung pagod mo sa kaiisip. Kasi ang tendency kasi, isipin po natin, no? Sayang, hindi ako napag-evangelize. No? Hindi naligtas yung tao. Na-evangelize ko, pero hindi naligtas. Kasi, akala po natin, responsibilidad po natin na iligtas ang tao. Right? Kaya, ayun, ano po tayo, na-exhaust po tayo. Napipressure po tayo. Pero kung iisipin po natin, part ng Diyos. Trabaho ng Diyos. Ang trabaho ka lang ay is to share the good news. That's all. Wala na po tayong karagdagang gagawin pa doon. Right? Kaya kapag na-present po natin ang totoong gospel, siguro naman, no? Kikilos ang Diyos dyan. Kung talagang ililigtas niya ang tao niya. Kung talagang elect yan, ay maliligtas po yan. Okay? So, means, huwag po tayong mapipressure. Normal lang. Pag-gising mo. Lord, bigyan mo ka ng opportunity na masyarang ko itong tao. Dinala mo ito eh. No? First and first, no? Dinala mo ito eh.
Okay? Masira ko muna ng gas. Alright? And after that, bahala ka na, Lord. Then mag-usap na kayo kung ano yung gusto ng tao kung bakit ka dinalaw. Okay? Simple lang, di ba? Kung titignan po natin. Hindi yung, maligtas to. Kaya minamadali po natin. Kaya sometimes, straight jacket ang ginagawa pa ng short cut. No? Stereotype ang ginagawa ng mga Kristiyano. Right, so, tandaan po natin, mga kapatid, as we do our part, of course, God's part is to convict people. Right? Kaya, hindi na natin trabaho po yun. Trabaho po ng Diyos to convict people for their sin. Okay? Kaya, in John 16 verse 8, ito po yung essential ministry of God the Holy Spirit. Is to convict. Pakibasa, Brother Anthony, John 16 verse 8. John 16 verse 8. And when he is come, he will reprove and the world of sin and of righteousness and of judgment. Alright, the work of this Holy Spirit is to reprove, sawayin ang taong ito sa kanyang kasalanan. Tandaan po natin, the unconverted man does not accept that he is sinful. Hindi niya tatanggapin po yun, di ba? Sabi sa yung makasalanan ko, bakit po sinisya? Diba? Kasi ang purpose po natin, kung makasalanan ka, magsisi ka. Right? Ganun po yung sometimes, very, parang si John, no? You vipers, umalo po, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? Tayo, ganun po tayo. Straight to the point. Ikaw makasalanan. Hindi, ba't ako nakasalanan? Hindi. Bago pa lang, nung pagkatapos, bumagsak si Adan at saka si Eva, na-adapt na natin yung kasalanan. Kaya ito, pakita mo ngayon. Right? Ito yung sinusolusyonan. Ito yung sinusolusyonan ng ating Panginoon. Yung pagkalugmok mo sa kasalanan, dahil na-adapt po natin, yun. Kasi hindi niya tatanggapin. Sasabihin mo, ikaw makasalanan, you repent. Okay? Of course, siyempre, sa ating pag-share sa Kanya, God will do His part. Okay? That's why God reveal, ang Diyos ang magre-reveal ang katotohanan sa taong ito. Okay? Kung sino siya, kung ano ang katatayuan niya sa harapan ng Diyos bilang tao na siya ay kaaway ng Diyos. Right? Siya ay enmity of God. Right? Na dapat makita niya po yun. Kaya ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang magre-reveal sa Kanya. If not, kung tayo po ang kikilos, saan po natin? That's why maraming mga sinasabing Kristiyano nagsasabi na sila ay Kristiyano ay wala na ngayon because yun po yung gawa po ng laman. Kaya naging Kristiyano yan. Diba? Maraming ganyan. Pero kung totoong talaga ay kinunbik ng Diyos yan, ng Holy Spirit yan, talagang totoong Kristiyano po. Okay? Kaya makikita mo kapag nag-testify sa ng simbahan ko yan. Yung luha niya talaga. Di ba? Nakakita na po tayong ganyan. Okay? So, yan po yung trabaho ng Diyos. Yan po yung part. Right? And also, the new birth. Okay? Siya may gagawa po nito. Okay?
John chapter 3, no? Alam naman po natin yung context ng John chapter 3. Okay, let's speak about the spiritual conversion. Okay? Because God brings about the spiritual new birth in believers by revealing Jesus and drawing people to Him for eternity. Okay? Thereby destroying death dominion. Tingnan po natin ang John chapter 1 verse 12 and Romans chapter 6 verse 9. Alright, pakibasa, Sister Mel. Pakibasa ang John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them give the power of become the sons of God, even to them that believe on His name. And Romans chapter 6 verse 9. Pakibasa, Brother Mori. Romans chapter 6, verse number 9. Alright. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. But death no longer has dominion over. Right, so this God's work. Trabaho po ito ng Diyos. See? Wala pa tayong trabaho doon. Okay? So, again, this is God's work. Para mapunan po natin ang ating responsibilidad, being obedient, na susundin po natin about the Great Commission. Okay? Bago po natin kunin o tanggapin ang ating responsibilidad in a Great Commission, we must first be clear. No? Kailangan maging klaro po tayo kung ano ang gagawin ng Diyos. Okay? At yung hindi po natin magagawa. Right? Kasi sometimes pati yung gawain ng Diyos ay ginagawa na rin po natin, sinushortcut natin, di ba? Para dumami ka. Para matagdagan yung kita ng simbahan. No? Sumama na. Magsimba ka. At least, makarinig ka doon. Right. Good intention, good purpose, right? Pero hindi yun ang purpose po natin hindi yun ang purpose po ng Diyos Okay? Kaya ating tignan kung ano po ang parte ng Diyos in evangelism. There are 5 texts na ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Number 1, in John chapter 16, verse 8. Okay. Pakibasa, Sister Sarin. John 16:8, and when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Alright, convict. And sa ibang translation, reprove. The same, sawayin, in Tagalog. Right? Nabanggit na natin po kanina. At ito po yung trabaho ng Diyos through the Holy Spirit is to reprove, to convict the sinners. Right? Kaya maklaro po tayo sa ating gagawin. Right? Kailangan tama yung ating motibo, tama yung ating aim, tama yung ating pananaw, tama lahat. No? Gawain po ng Diyos. Okay? Hindi ito trabaho ng isang evangelist. Ang trabaho mo lang is to bring, dalhin. Kasi kung hindi mo dadalhin, walang makikinig.
Okay? Walang maniniwala. Hindi nila malalaman kung ano yung good news para sa kanila. Right? Kaya ang trabaho mo is to bring the gospel. Okay? Kaya ang trabaho ng Holy Spirit is to convict or reprove the world. Okay? Trabaho po ito ng Banal na Spirit. Pangalawang verse, Acts chapter 5 verse 31 and chapter 11 verse 18. Pakibasa, Pastor Maybelline. Acts 5:31 and 11 verse 18. Dalawang verse. Acts 5:31. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And chapter 11, verse 18. 18. When they heard these things, they held their peace and glorified God, saying that then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Alright, no? God alone can give repentance to men. At hindi ikaw. Okay? Although, sasabihin mo, okay, only God can give repentance. Ang Diyos lang. Para ang taong iyan ay mag-repent sa kanyang kasalanan. Right? Yun po yung trabaho po ng Diyos. Hindi po natin trabaho po ito. God! Kung talagang seryoso po tayo, tignan po natin. Ipaubaya po natin sa Diyos. Okay? That's the word of God, the Holy Spirit. Pangatlo, in John chapter 6, verse 44. Pakibasa, Brother Mark. John chapter 6, verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. John 6:44. Again, pakibasa, Brother Mark. John 6:44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. Alright, only God can draw. No? Ang Diyos lamang ang merong kakayahan para ang taong yan, ang kaluluwang iyan ay ilapit sa Diyos. Lapit kay Kristo. Right. Yeah, ang Diyos lang. Only God can draw men and women to Christ. Kaya hindi sa pilitan. Right? Some of us ay talagang pinipilit natin. Of course, siyempre, para sa ating concern. Di ba? At least, no? Ginawa po natin yung ating kaya tandaan po natin, ibig nang sabihin dito sa pagkakataon po ito, only God can draw men and women to Christ. Kaya ating tignan, hindi ikaw. Ngayon, siyempre sa modern evangelism, with this evangelism today, right? Ay jeep no? Para dalhin sa
Sibalo, siyempre, baka pag preach ng preacher, baka may maligtas doon. Okay lang yun, no? Pero, kaya lang, problema ay kinikredit ngayon yung tao na nagdala. Sa pamamagitan ko, dami nagligtas yan. Right, so, kinukuha na po natin yung glory. Right? So, again, dapat makita po natin as we evangelize, right? Ay isipin po natin na gawain po ito ng Diyos na bukas. Kasi kung iisipin po natin, there's a time na manghihinawa ka. You will stop evangelize kasi there's no fruit. Walang bunga ang aking evangelism. No, that's not true. Okay? Hindi po yan totoo. Basta gawin po natin yung part po natin and God will do His part. As we present the true gospel to them, no problem. God, the Holy Spirit will do it, His job. And your job is done, no? Ginawa mo yung job po natin. That's why, a soul winner, okay, if he do his job, masaya po yan. Uuwi na masaya po yan. The joy of the heaven, nasa kanya po yan. Okay? Kaya masaya po ang isang evangelist if kung siya ay tinitignan po niya yung gawa po ng Diyos. Another verse in 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Right. Siguro tapusin na po natin po ito before we... Okay. Pakibasa na lang. Brother Joshua naman ba? Nasi brother. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God who has said, let the light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Alright, only God alone. Okay? Ang Diyos lang ang merong kakayahan to bring soul to Jesus. Right? Another verse in John chapter 1 verse 13. Please read. Brother Anthony. John chapter 1 verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay, so that's it. That's the part of God. No, siya lang ang kumikilos sa mga kaluluwa na ating nasisiran. Nasisiran po natin. Now, our part. What is your part as an evangelist or a soul winner? But before that, we must be clear what God requires us. No, kailangan maliwanag po tayo kung ano yung nire-require po ng Diyos. Hindi lang basta-basta ikaw ay soul winner or evangelist. Right? Baka mamaya papasok ka sa kwadra ng demonyo. Tapos hindi ka handa. Baka mamaya pagsasampalin ka doon. Takbo ka. Right? So, dapat magiging klaro po tayo. We must be clear about what God requires of us by way of preparation and cooperation in the work of evangelism. There is a preparation. Right? Kasi, tignan po natin, this is a supernatural work. Kaya kailangan po natin ng supernatural na kikilos po doon. Hindi ito gawa-gawa lang ng isang ordinary tao. It is a supernatural work to evangelize, to win a soul. It is the work of a supernatural God. Kasi kung hindi ang Diyos ang kikilos sa taong yan, hindi yan mababago, hindi yan maliligtas. Kahit anong gawin mo dyan, kahit pagsakam mo ng mga bagay para lang makuha mo, madala mo sa simbahan,
No. We must show to him what is the good news. And it will be the condemnation kung hindi po nila tatanggapin ang good news. Right? Kaya, again, our part, right? Number 1, to prepare for evangelism. Okay? To prepare for evangelism, we need to open our life to God. Kailangan open ka sa Diyos. Yung relasyon mo sa Diyos, tama. Baka mamaya meron kang nakatagong kasalanan. We must be open. Kasi gagawin mo yung pinapagawa ng Diyos at kailangan ang gagawa po niyan ay hindi basta-basta Kristiyano. But sometimes, ito po yung nagiging dahilan. That's why we cannot go and we cannot share our faith to them because something wrong in our life. Right? Kaya dapat magiging klaro po tayo, malinis po tayo. We must be clear from all known sin. Right? Yung alam mo na sa gabal na kasalanan, ay dapat mo hihingi ng tao. Kasi ang pupuntahan mo, kasi kung meron kang dala-dalang kasalanan at pupunta ka doon, baka yun pa yung ipamukha sa'yo. Baka yan pa yung gamitin ng demonyo para hindi ka makapag-share. Ano sabi ko ng Psalms 51 verse 10? Who wants to read? Again, Sister Esther. Psalms 51 verse 10. Created me in a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Okay. No? Yan po yung sinasabi po ng Psalms 51 verse 10. Another verse is 2 Timothy chapter 2 verse 20. Pakibasa. Sister Mel. Second Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy 2:20. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Okay, no? Dapat sigurado po tayo. In addition to that, no? We must fill with the Holy Spirit. Kasi pinag-aaralan po natin, mind you, brothers, sisters, we are studying about the biblical evangelism. That's why we must follow the requirements, okay, ng evangelism. So we must be living in the fullness of the Spirit. Diba? Right. So, dapat, makita po natin. Ephesians chapter 5 verse 18. Pakibasa, Sister Janet. Ephesians 5:18. And be not drunk with wine wherein is excess, but filled with the Spirit. Right, no? Kailangan ba talaga? Of course. Okay? Kaya sometimes, kapag ganun, hindi pa naging effective yung ating evangelism. Right? So why very essential? Bakit mahalaga po ang kailangan confessal, repent, ang ating kasalanan, okay?
prior to the sharing of the gospel. Bakit kailangan importante po ito? Of course, mahalaga po ito. Okay? If you wish to be an effective evangelist, we must know also the scriptures. Baka mo, pupunta mo doon. Wala kang dala-dalang bala. Baka hindi natin alam kung ano yung share po natin. Tandaan po natin mga kapatid, our message, good news. Right? Our message is good news sa kanila. So, we must bring the good news, our message. Baka mamaya, wala po tayong alam. Okay? Kaya, we have to know, to study the scriptures. Okay? Kung gusto mo magiging epektibo talaga, ay kabisado mo, siyempre, kabisado mo yung verse about the evangelism, or about the soul winning, o bahala ka na. Right? Kung hindi, kaya sometimes ito po yung dahilan kung bakit hindi po tayo makapag-soul winning, makapag-share ng ating pananampalataya. Because we lack of the Word of God. Some, kung yung matatanda, again, century time, maraming mga ginawa regarding sa mga verses about evangelism. Kaya dala-dala po nila po yun. Okay? Or sometimes, pocket Bible. Nakita niyo yung maliit dati na dala-dala ko po yun? Right? Kasi mahirap mag-share na hindi po natin kabisado ang gospel. Right? Okay? Colossians chapter 3, verse 16. Pakibasa, Brother Mori. Colossians chapter 3, verse number 16, let the word of Christ dwell in you, richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart. Okay. Let the word of Christ dwell in you richly. Right? And of course, we must also understand the predicament. No? Without Christ. Kailangan maintindihan po natin yung kanilang kalalagayan. Those people without Christ, we have to tell them, okay, kung ano yung kanilang kinalalagyan. Who are they? Without Christ to them, what will happen to them without Christ? Of course. Impierno. You're going to hell without Christ. Kaya kailangan sabihin po natin sa kanila. Okay? Alright, Matthew chapter 9, verse 36. Makibasa, Sister Serene. Matthew 9:36. Matthew 9:36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Alright. Dapat makita po nila. They have to know what is their position. Having without Christ. Right? And our responsibility is to make God's word known to them. Responsibilidad na yun. Na malaman po nila ang salita ng Diyos. That's why after the presentation, we urge people or unbelievers to seek God, to repent, to be converted, and to believe on the Lord Jesus Christ.
Okay? Yung dapat po natin sasabihin po sa kanila. Okay. Tandaan po natin, kung magiging selfish po tayo, hindi po natin sasabihin, okay? At wala po tayong care about their situation, okay? Ay responsibilidad po natin, pananagutan din po sa ating Diyos. Pananagutan po natin sa Diyos po yan. Right? So that's our part. Wala ka nang ibang part pa. Hindi, yun lang. Alright, so again, katulad na sinabi ko kanina, kapag meron kayong inilista na, practice evangelism. Okay? If you write down one unbeliever, okay, sa inyong notebook, ito ang gagawin po natin. We have to continue to pray for that names. Okay? Alright? And we will bring it in our prayer meeting, right? In your daily prayer meeting. Okay? Kasi it's God's prerogative, no? Para maligtas ang tao niya, hindi po tayo. But part of ours is just to follow the instruction, right? Yung part po natin bilang mga believer, bilang right? So, tapusin na po natin po ito. Okay? And again, tandaan po natin mga kapatid, this is our job, responsibility, to be a soul winner, evangelist. Okay? Ngayon naman, pag ikaw ay talagang marunong, hindi na trick po sa atin ng evangelism. Yeah, that's why we have to master it in one soul. Alright. Kung nagawa mo na yan, nagawa na po natin po yan. Okay? The moment na ikaw ay naging Kristiyano, the moment you became a Christian, and because dahil po sa galak, okay, because of the overwhelming happy joy, ay nakapag-share po tayo. And we make it. Gagawin po ulit po natin because the motivation ay medyo nawala na. That's why we stop evangelism. Pero pag nakita po natin about the benefits of it, again, this motivation will arise again. No? Right. Thank you. And kung sino po ang merong tanong,